306 hanggang 310. Deal. Masayang sumang-ayon si Yuanan. Talagang naunawaan ni Tang Wulan mula sa kanyang mga salita na maaaring nawala sa kanya ang unang baitang ng Thousand Forging sa pagkakataong ito, ngunit nung una siyang dumating, ang kahalagahan ng ilang balita ay napakahalaga rin. Isa pa, tao lang si Yuanan, magkano kaya ang magagamit ni Chen Duan? Thousand Forged 1 grade metal, kung bibilhin mo ito sa akademya, ang pinakamababang antas ay magkakaroon din ng 2,000 kontribusyon na puntos. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Tang Wulan, gayunpaman, ang listahan ng gawain ng ating mga work student ay nagpapakita na ang sahod ay 1,000 lang. Sabi ni Yuan En, iyon ay dahil hindi ka sumali sa Association of Blacksmiths. Pagkatapos sumali sa association, hindi ba't 5% na lang ang rate? Para sa ating mga mag-aaral sa work study, bukod pa sa ilang work study task na kailangang tapusin bawat buwan bukod doon, walang pupunta sa Academic Affairs Office para kunin ang gawain. Sinabi ni Tang Wulan, okay, inaamin ko. Sa kabutihang palad, hindi pa huli ang lahat para malaman. Ang tanong na gusto kong itanong sa iyo ay, ano ang sikreto ng ating mga working students? Bakit naririnig ng lahat na ako ay isang working student, parang kakaiba ang ugali? Yuan En daw, iyon ay dahil ang aming mga mag-aaral sa trabaho pag-aaral ay isang grupo ng mga kakaibang pag-iral. Ang kolehiyo ay nagre-recruit ng mga mag-aaral sa trabaho pag-aaral na tulad nito. Sa pangkalahatan, ang mga hindi makakumpleto ng pagsusulit sa pasukan ngunit may mga kasanayan ay maaaring maging mga mag-aaral sa trabaho pag-aaral. O ang ilang mga mag-aaral na may mga espesyal na katangian ay maaari ding maging mga mag-aaral sa pag-aaral. Sa Shrek Academy, maraming mga presidents ng para sa trabaho ang mga lumang mag-aaral sa antas ay ang pagkakaroon lamang ng FANG. Isang work-study student noon, siya ay umaasa sa forging skills lang siya nagtapos sa outer court noong siya ay 34 na taong gulang na siya ay orihinal na hindi kwalipikadong pumasok sa panloob na patio, ngunit noong siya ay 34 na taong gulang, siya ay matagumpay na nalampasan ang ika-6 na antas ng panday at natapos ang kanyang panday ang pinakabatang sage craftsman sa mainland noon lamang siya napasok sa loob ng looban ng akademya sa sumunod na 20 taon, siya ay na-promote mula sa orihinal na 6-string cultivation base na pinamagatang Daoluo bilang isang ika-8 ranggo na Santo Craftsman. Sa mata ng mga ordinaryong estudyante, hindi dapat masaktan ang ating mga work-study students dahil hindi nila alam kung ano ang galing natin. Either work-study students ay hindi makakapagtapos. Kapag nakagraduate na sila, 30% sa kanila ay ipapapasok sa inner courtyard. Mas mataas pa sa ordinaryong estudyante. Siyempre, mas marami tayong natanggap na training. Noong unang itinatag ng kolehiyo ang sistema ng work-study, ito ay upang lumikha ng mga pagkakataon para sa mga mag-aaral na may mga espesyal na talento sa isang partikular na aspeto ngunit hindi malakas sa pangkalahatan na makapasok sa Shrek Academy. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga nakaraang mag-aaral sa work-study, 3 taong work-study na mag-aaral ang salitang ito ay isa ng makapangyarihang panghalip sa panlabas na patio. Biglang napagtanto ni Tang Wulan kung bakit sinabi ng guro mula sa Academic Affairs Office na kapag nalaman niya na siya ay isang working student, huwag mong ikahiya ang working student. Mula sa puntong ito, hinayaan ni Kailaw ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasosyo na maging mga mag-aaral sa pag-aaral sa trabaho, hindi lamang para sa parusa. May iba pang tanong. Tanong ni Yuanan. Sinabi ni Tang Wulan, ang isa pang tanong ay, bakit hindi ka pinapasok sa panloob na patio dahil napakalakas mo? Ilang taon ka na ngayong taon? 15 taong gulang ako. Pumasok ako sa kolehiyo sa edad na 12 hanggang ngayon. Kung bakit hindi ako pinapasok sa looban, hindi ko masabi sa iyo. Ito ang aking sekreto. Pagkasabi nito, nag-iisa ang mga mata ni Yuanan, well, wala na akong ibang gustong balikan. Ipagpapatuloy ko ang pagkumpleto ng task. Ako nga pala, level 3 mecha designer. Kung mayroon kang anumang mga disenyo sa hinaharap, kung kailangan mo ng tulong, maaari mo rin akong kontakin. Bibigyan kita ng mas murang presyo. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, hindi ba pwedeng libre? Sinabi ni Yuan En, libre ito. Palaging itinataguyod ni Shrek ang isang sistema ng pamamahagi ayon sa trabaho na mas gumagana at mas maliit ang kita, at mas mababa ang babayaran kung gusto mong kumita. Sige, huwag ka masyadong magseryoso. Fair na, gusto ko rin bumalik. Magkasama tayo. Naging kapaki-pakinabang ang paglalakbay na ito. Ang pagsali sa Shrek Blacksmiths Association ay naging mas madali ang kanyang buhay. Prioridad upang malutas ang kanilang sariling mga problema sa pagkain. May kinuha ka na, huwag mong kalimutan ang hapunan ko. Ang sarap mong kumain. Walang magawang sabi ni Yuanan. Umalis ang dalawa sa main teaching building at naglakad patungo sa work-study dormitory. Naglalakad lang sa kakahuyan, biglang inangat ni Yuanan ang ulo at tumingin sa isang direksyon. Ang pangunawa ni Tang Wulan ay halatang mas mababa sa kanya, naramdaman niya ang pagbabago ni Yuanan, at sinundan ang kanyang tingin. Sa gilid lang ng kakahuyan, nakaharap sa direksyon ng work-study dormitory, nakaupo mag-isa.
Nakasuot ng berdeng uniforme ng Shrek Academy, na may blonde na buhok na maayos na nakasuklay sa likod ng kanyang ulo, mula sa gilid, malinaw na medyo pamilyar si Tang Wulan. Kasabay ng paghinto ng mga yabag ni Yuanan, napalingon ang blonde teenager at napatingin sa kanila. Nang makita ang kanyang harapan, agad na nakilala ni Tang Wulan ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Hindi ba ito ang dude na nagpilit sa numero ng komunikasyon sa drink bar kagabi, at kalaunan ay binili ang buong drink bar? Ay, oo, anghel pa rin na may pakpak. Nang makita ang dalawa ni Tang Wulan, tumalbog ang kanyang mga kamay sa lupa at humakbang. Nakakita ka na ba ng babaeng may pulang buhok? O, sa dormitoryo ng iyong mga mag-aaral sa trabaho pag-aaral, mayroon bang may pulang buhok? Tumingin siya kina Tang Wulan at Yuanan na may nakakapasong mga mata, at may mahinang senyales sa kanyang katawan. Dumating ang compression. Hinahanap pa ba niya ang soul master ng fallen angel na si Wan? Naantig ang puso ni Tang Wulan, oo. Di ba sabi ng babae kahapon ay working student din siya? Hindi niya namamalayan na tumingin kay Yuanan, na isang second-year student, na halatang mas magaling sa kanya sa work-study students. Isa pa, itong binata na nagngangalang Le Zhengguo ay nasa ikalawang baitang din, kaya dapat ay kaklase niya si Yuanan, ngunit hindi man lang niya ito kilala. Mahina na sinabi ni Yuanan, hindi ko alam, hindi ko alam. Mangyaring umalis dito. Gaya ng sinabi niya, humakbang na siya pasulong, walang pakialam na nasa harapan niya si Le Zhengguo. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Le Zhengguo, matagal na akong naghihintay dito. Dahil working students kayo, bakit hindi ninyo alam? Itinaas niya ang kamay sa dibdib ni Yuanan. Nagbago ang mga mata ni Yuanan, at biglang sumambulat ang kanyang katawan sa horror aura na taglay niya ng kaharap si Xi noong araw na iyon. Sa isang bahagi ng kanyang katawan, bumagsak ang kanyang mga balikat sa dibdib ni Le Zhengguo. Sumilay ang pagtataka sa mga mata ni Le Zhengguo. Bagamat estudyante siya sa Outer Academy, sa totoo lang, hindi siya nag-aral ng matagal sa Outer Academy. Kung hindi dahil sa kahilingan ng pamilya, matagal na siyang nakapasok sa looban. Matapos ma-admit sa Shrek Academy, pumasok siya sa pamilya ng sarado, hanggang sa tuluyang nagising si Wan, at bumalik sa akademya pagkatapos mabuo ang anghel, simula sa ikalawang baitang, kaya naman hindi niya kilala si Yuanan. Sa pagharap sa impact ng kalaban, hindi nagpakita ng kahinaan si Le Zhengguo, bumagsak ang kanyang balikat, at nasagasaan niya si Yuanan. Gumalaw ang mga mata ni Tang Wulan, at hindi niya namamalayan na umatras ng dalawang hakbang, huwag iwiwizak ang lahat ng dugo. Bang! Isang malalim na panaginip ang tumunog, tulad ng naisip ni Tang Wulan, ang katawan ni Le Zhengguo ay direktang tinamaan at lumipad, sumangot, at umindayog sa hangin. Ang gintong liwanag ay kumislap, at ang mga puting pakpak ay nakaunat mula sa kanyang likuran, sa kanya lamang na-control ang kanyang anyo. Ngunit kitang-kita ang panginginig ng buong kanang balikat. Gaano man kalakas ang Sacred Angel Martial Spirit, ang galing niya ay hindi kapangyarihan. Ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa Titan Great Ape ay kapangyarihan. Dahil kayang direktang umatake sa pamamagitan ng pagpiga sa hangin ng may kapangyarihan, si Tang Wulan ay walang tiwala sa kanya sa mga tuntunin ng dalisay na kapangyarihan, at least kailangan niyang himukin ang gininto ang katawan ng dragon na makipagkompetensya. Tinamaan ito ni Le Zhengguo, at nakakapagtaka na hindi siya nagdusa. Ikaw. Galit na tumingin si Le Zhengguo kay Yuanan. Gatlang M. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang magandang balita. Ang aming bagong 3D animation web game ay ilulunsad sa lalong madaling panahon. Maaari mong makita ang mga nauugnay na balita sa aking Weibo o WeChat platform. Ang mga nauugnay na balita ay ipopost sa susunod na mga araw. Ang parehong WeChat public account at Weibo ay maaaring maghanap para sa Tang Family 3 Young Masters, at ang mga V-certified ay. Kung gusto mong tingnan ang nakaraang makasaysayang balita sa opisyal na account ng WeChat, pagkatapos mong sumali, i-click ang maliit na puting humanoid icon sa kanang sulok sa itaas upang makapasok, at pagkatapos ay i-click ang tingnan ang makasaysayang balita upang makita ito. Maraming nakakatuwang nilalaman na naipost namin. Oy, nagpost ako ng orihinal na larawan ng karakter sa laro sa aking Weibo at WeChat platform. Halika at tingnan ang orihinal na larawan na naipost namin ngayon. Maaari mong hulaan kung aling libro ang laro, at magkakaroon ng isang serye ng mga pack ng laro na ipapadala sa iyo sa oras na iyon, abangan natin ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng mas tahimik, ang aming Dragon King mobile game ay inaasahang makikipagkita sa iyo sa katapusan ng taon. Malamig na sinabi ni Yuanan, ito ang work-study area, please leave. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pribadong away sa kolehiyo? Kumikislap ang liwanag sa mga mata ni Le Zhengguo, at ngumuso siya, hindi pinapayagan ng akademya ang mga pribadong laban, ngunit hinihikayat nito ang kompetisyon. Kung may kakayahan ka, maaari kang makipagkompetensya sa akin. Boring. Iniwan ni Yuanan ang dalawang salitang walang pakialam, hindi pinapansin si Le Zhengguo, at natural na naglakad patungo sa work-study dormitory. Ikaw. Galit na galit si Le Zhengguo, ngunit alam din niyang hindi ito ang lugar kung saan nangyari ang pag-atake.
Tumaas at bumagsak ang kanyang dibdib, at malamig siyang bumantong hininga, mayroon kang Evil Soul Master na nakatago rito. Kung hindi mo siya mahahanap, ito ay lubhang nakapipinsala sa iyong mga mag-aaral sa trabaho. Huminto si Yuanan at lumingon sa kanya, Evil Soul Master. Hindi iniisip ng akademya na mayroon tayong masamang Soul Master dito. Paano mo mahuhusgahan? Same time na sinabi ni Lezengyo, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Kalmadong sinabi ni Yuan, kung gayon ay makakahanap ka ng paraan para patunayan ito sa iyong sarili, at gusto kong ipaalala sa iyo na ang mga working study students lang ang maaaring pumasok sa dormitoryo ng mga working study students. Kung papasok ka sa aming lugar, alinsunod sa mga regulasyon ng kolehiyo, may karapatan kaming trituhin ka. Gawin mo ito. At, ikaw lang ang parurusahan ng iyong sarili. Mayroon pa ring panuntunang ito sa dormitoryo ng mga mag-aaral sa trabaho-pag-aaral. Ang mga mata ni Tang Wulan ay nasilaw habang nakikinig, at lalo niyang naramdaman na ang pagiging isang work student ay tila isang napakagandang bagay. Ikaw. Ang galing sa working study students. Ngumuso ng masama si Lezengyo. Pagkatapos ay maaari kang pumasok at subukan ito. Maaari ko bang maunawaan ang iyong mga salita bilang pagdedeklara ng digmaan sa lahat ng nagtatrabaho estudyante? Matalas din ang sinabi ni Yuanan. Bahagyang nagbago ang mukha ni Lezengyo. Medyo alam pa niya ang tungkol sa mga mag-aaral sa work study. Ang mga talento na nag-aaral ng trabaho sa mga mag-aaral ay naging isang karaniwang kasanayan sa Shrek Academy. Talagang hindi siya nang ahas na tumugon sa pangungusap na ito, hindi pa banggitin ang mga umiiral na mag-aaral sa trabaho-pag-aaral, ang mga nagtapos na, ay lubhang nakakatakot na puwersa. Kabilang sa mga ito, ang maaaring makapasok sa panloob na patio ay ang mga elite ng panloob na patio. Lagi akong may paraan. Bahagyang ipinikit ni Lezengyo ang kanyang mga mata, biglang lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha, ang kanyang mga pakpak ay pumutok sa kanyang likuran, at bumagsak sa lupa. Tiningnan niya ng malalim si Yuan at naglakad palayo. Lumakad si Tang Wulan sa gilid ni Yuanan, wala ba talagang babaeng pulang buhok sa side ng work study natin? Bahagyang kumunat ang noo ni Yuanan, bakit ka nagtatanong ng ganyan? Maikling sinabi ni Tang Wulan ang lahat ng nakita niya sa drink bar noong araw na iyon. Nang marinig ang sinabi niya, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yuanan, ngunit mabilis siyang umiling at sinabing, sigurado akong walang ganoong tao. Babalik muna ako. Nang makita ang pag-alis ni Yuanan, bahagyang gumalaw ang puso ni Tang Wulan. Hindi ko alam kung bakit, parati niyang nararamdaman na may sinasadyang itinatago si Yuanan kanina. Bagamat itinago niya ito ng mabuti, sinamahan pa ito ng pagtaas ng lakas ng sariling bloodline. Ang pangunawa ni Tang Wulan ay mas malakas kaysa dati. Pagbalik sa dormitoryo, wala ang magka-partner. Hindi ko alam ang gagawin ko. Biglang may naalala si Tang Wulan, at nagmamadaling kinuha ang kanyang soul communicator at nag-dial ng numero. Guro, pinasok ako sa Shrek Academy. Nang may dumating na boses mula sa kabilang panig, halos hindi mapigilan ni Tang Wulan ang kanyang emosyon at sinabing may kagalakan. Nakapasa na ba sa exam? Haha, as expected sa estudyante ko. Ang nakabubusog na tawa ni Mu Chen ay nagmula sa kabilang panig. Siya ay masaya para kay Tang Wulan mula sa puso. Ang talento ni Tang Wulan sa panday ay walang alinlangan, ang tanging bagay na maaaring makahadlang sa kanyang hinaharap na pag-unlad ng pagpapanday ay ang paglilinang ng kanyang sariling kapangyarihan sa kaluluwa. Pero iba ang dating niya sa Shrek Academy. Kahit na makapagtapos lang siya sa Outer Academy, sapat na iyon para maglatag ng matibay na pundasyon para sa kanyang cultivation path. Sa hinaharap, tiyak na magagawa niyang maging isang napakahusay na Soul Master. Sa pamamagitan ng mga pundasyong ito, natural na siya ay maaaring pumunta pa sa Forging World. Hindi siya 14 na taong gulang ngayon. Maliwanag ang kinabukasan. Guro, may isa pa akong gustong sabihin sa iyo. Nag-alinlangan si Tang Wulan, ngunit nagpa siya na sabihin kay Mu Chen. Anong meron? Nakalusot ako. Kumislap ang mga mata ni Tang Wulan. Breakthrough. Level 30. Hindi, naalala kong nasa level 26 o 7 ka lang bago ka umalis. Paano ka makakalusot ng ganoon kabilis? Anong uri ng mga kayamanan ang nakain mo? Nagtatakang tanong ni Mu Chen. Daan. Hindi ko ito pinag-uusapan, gumawa ako ng isang pambihirang tagumpay sa forging, at sinubukan ko ang spiritual forging sa araw na iyon at nagtagumpay ito, sabi ni Tang Wulan. Ang kabilang panig ng soul communicator ay biglang tumahimik, at si Mu Chen ay hindi umimik ng matagal. Guro, nandyan ka pa ba? Oo, pag-usapan natin ang sitwasyon sa oras na iyon. Tila napaka-stable ng mood ni Mu Chen, at medyo nagulat si Tang Wulan sa katahimikan. Hindi ba karapat-dapat ang sorpresa ng guro na maging isang espiritual na palsipikado sa edad na 13? Nakilahok kami sa assessment noong araw na iyon. Ikinwento ni Tang Wulan ang proseso ng kanyang espiritual na pagpapanday sa araw na iyon ng detalyado, nang walang anumang detalye. Kasama ang lahat ng damdaming naramdaman ko sa espiritual na ehersisyo, sinabi ko ang lahat.
Umaasa rin siyang matutulungan siya ng guro na suriin ang antas ng kanyang kasalukuyang forging. Mag-ipon ng manipis na buhok. Matapos makinig sa pagsasalaysay ni Tang Wulan, si Mu Chen sa kabilang banda ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga, ngunit, ito ay masyadong mapanganib. Tandaan, bago ka umabot sa level 30, hindi ka na dapat magsanay muli. Pupunta ako sa Shrek City sa loob ng ilang araw, at pag-uusapan ko ito kapag nagkita ako. Oo. Teacher, pupunta ka rin ba sa Shrek? Nagtatakang tanong ni Tang Wulan. Bueno, matagal na akong nasa isang lugar. Gusto kong baguhin ang kapaligiran. Si Shrek ay talagang isang magandang pagpipilian. Gayunpaman, gusto pa rin kitang batiin. Kahit na isang beses mo lang ito natapos, mula ngayon, ikaw ay isa na. Salamat guro. Masayang sabi ni Tang Wulan. Nakipag-chat siyang muli kay Mu Chen tungkol sa kanyang nakita at narinig pagkatapos pumunta sa Shrek, kasama ang Fengwu Saint Craftsman. Kadalasan, tahimik lang na nakikinig si Mu Chen, nang walang anumang ekspresyon. East Sea City. Ibinaba ni Mu Chen ang Soul Guide Communication, hindi kalmado ang ekspresyon ng kanyang mukha, mabilis siyang nag-dial ng isa pang numero. I-book sa akin ang Soul Guidance train ticket papuntang Shrek City sa loob ng 3 araw. 2. I have to go, at kung hindi na ulit ako pupunta, natatakot ako na ang apprentice ay manakawan ng iba. Sa anumang kaso, hindi namin maaaring hayaan ang mga tao na agawin ang aking mahalagang apprentice. Sa pag-iisip nito, nag-dial siya sa Soul Guide Communication number sa ikatlong pagkakataon. Ito si Mu Chen, tulungan mo akong kunin ang chairman. Nasa meeting siya. Well, sinabi mo sa kanya na gusto kong mag-resign. Hindi alam ni Tang Wulan kung gaano kasaya ang ibinigay niya sa guro, wala roon ang kanyang mga kaibigan, at hindi na siya muling lumabas. Mayroon akong kaunting pag-unawa sa Shrek, lalo na pagkatapos sumali sa Association of Forgers, ang aking mga kontribusyon na puntos ay bumagsak din, at ang aking pang-unawa sa mga mag-aaral sa trabaho pag-aaral ay tumaas din. Pagkatapos, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay pagbutihin ang aking sarili, lalo na, upang mapabuti sa lalong madaling panahon. Pag-usapan natin ang ika-30 na antas. Ang buong hapon ay ginugol sa pagmumuni-muni, ang bilis ng paglilinang ng Zuan Tiangang ay hindi partikular na mabilis, ngunit ang pinakamalaking kalamangan ay ang pundasyon na inilatag ay napakatibay. Oo naman, nakita ko ulit si Yuanen sa oras ng hapunan, tinulungan siya ni Yuanen na magbayad ng pagkain, at sinimulan muli ni Tang Wulan ang kanyang alternatibong pagsasanay. Upang maiwasang mapansin ng mas maraming tao, siya na mismo ang naghanap ng sulok na mesa, at pinilit ang kanyang mga kaibigan na sabay na kumain, at sabay na ipinakilala si Yuanen sa lahat. Senior Yuanen, ilan na ba sa amin ang working student? Matapos pakinggan ni Exi ang alamat ng mga nagtatrabahong estudyante, nagliwanag ang kanyang mga mata at hindi maiwasang magtanong kay Yuanen. Sumulyap si Yuanen sa kanya at sinabing, 6 na tao ang orihinal. Gayunpaman, 2 senior ang nagtapos ngayong taon. 2 senior ang pinasok sa inner courtyard, at ang isa ay na-drop out. Kaya, bago ka dumating, ako na lang ang natitira. Idagdag mo ang 4 sa inyo, at ngayon ay 5 tao na. Ikaw lang. Napatingin si Tang Wulan kay Yuanen nang may pagtataka. Malinaw niyang natatandaan noong araw na iyon na ang babaeng pulang buhok ay nagbigay ng badge na kumakatawan sa isang work-study student at kinilala ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas. Pero, kung si Yuanen lang ang nasa work-study students, hindi ba't wala na talaga ang pulang buhok? Yung mga kwartong parang tinitirhan ng mga tao, dapat walang laman ngayon. Sa sandaling ito, isang lalaki ang lumakad papunta sa kanilang mesa, ikaw lang. Sino ang pinagsisinungalingan mo? Paano ang pulang buhok? Kumunot ang noo ni Yuanen at itinaas ang ulo para tingnan si Le Zhengguo na may hawak na plato ng hapunan, talagang may natitira kang anino. Sinabi ni Le Zhengguo na may matuwid na pananalita, tungkulin ng bawat sagradong kaluluwang Panginoon ng anghel na lipulin ang masasamang espiritu, at ako ay may tungkulin. Mas mabuting huwag mo siyang tulungan na itago ito, kung hindi, kapag nahuli ko ang kanyang pigtail, hindi mo rin ito makakain at maglakad-lakad. Hindi ka welcome dito. Malamig na sabi ni Yuanen. Biglang tumawa si Le Zhengguo, at pagkatapos ay tapat na hinayla ang isang upuan at umupo, bakit hindi mo ako ay welcome? Kailangan kong magbayad para sa mga pagkain ng mga work student. Hayaan mo akong imbitahan ang lahat na kumain. Hindi na kailangan, sabi ni Tang Wulan. Sumulyap si Le Zhengguo sa kanya, ang mga mag-aaral sa work study ay napakawalang bisa. Sinabi ni Tang Wulan, wala itong kinalaman sa gulugod. Nabayaran na namin ang aming mga pagkain ngayon. Natigilan si Le Zhengguo saglit, tapos bukas. Lumubog ang mukha ni Guyu, ang mga taong liyan ay hindi apektado ng pagkain. Lalong tumindi ang ngiti sa mukha ni Le Zhengguo, paano kung inferior din ako? Sorry everyone, we will be partners in the future. Nag-apply lang ako sa college kaninang hapon at na-approve na. Working student din ako. Nagtaas ng kilay si Yuanen at tumingin kay Le Zhengguo. Matagumpay na tumingin sa kanya si Le Zhengguo.
Ang lalaking ito ay pumasok din sa trabaho bilang isang mag-aaral. Biglang naramdaman ni Tang Wulan na maaaring hindi na mapayapa ang mundo ng mga working study na estudyante. Busog na ako. Tumayo si Yuanan, hawak ang plato at tumalikod. Nakangiting tumingin si Lezengyo sa kanyang paalis na likod, na may mapang-asar na tingin, ngayon ay maaari na rin akong pumasok sa work-study dormitory area. Kung nandoon talaga siya, tiyak na mahahanap ko siya. Ang boring mo talaga. Galit na sabi ni Exi. Bakit ako boring? Sinabi ni Lezengyo na hindi kumbinsido. Sinabi ni Exi, bakit mo hinahanap ang taong iyon kung hindi ka naiinip? Sinabi ng mga alagad ng batas sa akademya na hindi siya isang evil spirit master, kahit na mahanap mo siya, ano ang magagawa mo? Sinabi ni Lezengyo, paanong ang nagmamay-ari ng fallen angel na espiritu ay hindi isang masamang espiritong Panginoon? Kailangan kong makahanap ng katibayan na siya ay isang masamang espiritong Panginoon. Sa oras na iyon, wala siyang mapagtataguan. Maghintay at tingnan. Pagkatapos magsalita, tumayo din siya para umalis, ngunit napigilan ng pagtataas ng kamay ni Tang Wulan. Sandali, sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses. Sinabi ni Lezengyo, ano ang ginagawa mo? Nakangiting tumingin sa kanya si Tang Wulan, at sinabing, nasa inuman ka noong araw na iyon. Noong binili mo ito doon, nandoon talaga kami. Kaya nakita na nating lahat ang nangyari. Gusto kong magtanong sa iyo. Nandito ka rin. Nako, parang na-impress ako ng konti ha. Nasa table na katabi ko diba? Tapos sabihin mo sa akin, mukha bang evil spirit master ang lalaking yun? Sinabi ni Tang Wulan, wala itong kinalaman sa amin. Ang gusto kong itanong sa iyo ay, dahil mayaman ka, marami ka bang puntos? Medyo mayabang na sinabi ni Lezengyo, ibig sabihin, paanong ang ating Holy Angel family ay kulang sa kontribusyon? Sa katunayan, marami pa tayong negosyo sa Shrek Inner City. Masyadong marami ang mga kontribusyon. Matigas na sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, kailangan mo bang magpanday ng metal o ano? Isa akong panday. Alam mo, ang ating mga estudyante sa pag-aaral sa trabaho ay medyo mahirap. Ikaw ay isang panday. Ano ang maaari mong pandayin? Bakas sa mukha ni Lezengyo ang paghamak. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, tingnan mo. Habang nagsasalita, kinuha niya ang kanyang pang-apat na antas na blacksmith badge at ibinigay ito kay Lezengyo. Ipinanganak sa isang pamilya ng mga sagradong anghel, likas na may kaalaman si Lezengyo. Nang makita ang 4th level badge, natigilan siya, ikaw ba ay isang panday sa ika-4 na antas? Oo. Tumango si Tang Wulan. Bago niya makuha ang 5th level badge, hindi niya sasabihin na siya ay isang 5th level. Ilang taon ka na ngayong taon? Nagsimulang kumislap ang mga mata ni Lezengyo. 13. Ha! Kakaibang work-study student. Freshman ba kayong lahat ngayong taon? Oo. Kamusta ka? Ilang taon ka na? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Lezengyo, ako ay 15 taong gulang at isang pangalawang taon na mag-aaral. Ngunit noong ako ay nasa unang baitang, ako ay nasa isang retreat ng pamilya, kaya hindi ako gaanong nakarating sa kolehiyo. Biglang naramdaman ni Tang Wulan na ito ang nangyari. No wonder second-year student siya, pero hindi niya kilala si Yuanan. Hahanapin kita para pandayin sa hinaharap. Nakangiting tumayo si Lezengyo, at pagkatapos ay nagsabi, gayunpaman, dahil nasa level 4 ka na, kailangan mong magmadali. Kailangang maabot ng Forging Masters ang level 5 para maging tunay na malakas. Habang pinapanood si Lezengyo na umalis, sinabi ni Exi na may kawalang kasiyahan, boss, ang taong ito ay may arrogant na hitsura, ano ang gagawin mo sa kanya? Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, graduate na rin siyang estudyante ngayon, at hindi niya siya makikita kapag itinaas niya ang kanyang ulo sa hinaharap. Higit pa rito, ang gayong lokal na tyrant ay maaaring makapagbigay sa atin ng mas maraming kontribusyon sa hinaharap. Bakit tayo pupunta mamayang gabi? Sabik na sabi ni Exi. Kara-rating lang nila dito at sobrang curious sa lahat. Sinabi ni Guyu, mag-uulat ako mula sa sangay ng Spirit Spreading Pagoda sa Shrek City. Naantig ang puso ni Tang Wulan, dapat din tayong pumunta sa Tangmen Branch para mag-ulat. Gayunpaman, kailangan muna nating hanapin si Teacher Wu. Pagkatapos ay tanungin mo si Teacher Wu pagkatapos ng klase bukas. Lumabas tayo at maglaro ngayong gabi. Sabik na sabi ni Exi. Matigas na sinabi ni Tang Wulan, bagaman natanggap na tayo sa Shrek Academy ngayon, dapat makita ninyong lahat na ang kompetisyon sa akademyang ito ay napakahigpit. Kung ang isa ay hindi magaling, tayo ay may iwan. At saka, ang Shrek Academy ay binibigyang importansya ang pangalawang propesyon. Ito ay dahil kung gusto mong maging isang Battle Armor Master, ang pangalawang propesyon ay dapat na maging malakas ang iyong sarili. At least ang labanan ng iyong sarili ay dapat na sapat na lakas. Sa makatuwid, kung mayroon kang libreng oras, kailangan mo pa ring magtrabaho ng higit pa sa iyong pangalawang karera, kailangan mong tanggapin ang iyong pagiging mapaglaro sa kolehiyo. Sina Xu Xiaoyan at Guyu ay parehong pangalawang trabaho sa disenyo ng mecha, at si Exi ang pangalawang trabaho sa pagmamanupaktura ng mecha.
Sa kanilang tatlo, ang pangalawang trabaho ni Guyu ang pinakamataas, nasa ikalawang antas na, at sina Exi at Xu Xiaoyan ay parehong nasa unang antas. Sa makatuwid, sa oras ng pagsusulit sa pasukan, ang ikalimang pagsusulit ay hindi kinuha, na hindi lubos na masamang bagay para sa kanila. Sinabi ni Exi na parang na-deflate na bola, okay, pagkatapos ay pumunta ka muna at sumali sa asosasyon. Ang oras ay hindi naghihintay sa akin. Sumulyap si Tang Wulan kay Exi, ngunit lihim na bamantong hininga sa kanyang puso. Ang panggigipit ni Shrek ay hindi pa ganap na nagpapakita. Pagmumuni-muni, pagsasanay. Pagkatapos ng hapunan, diretsyong bumalik si Tang Wulan sa dormitoryo, at ngayon ay gusto niyang sakupin ang lahat ng oras upang magsaka. Kasabay nito ay nagsimula na rin siyang magayos ng timetable para sa kanyang sarili. Ang mga klase ay ginaganap sa umaga araw-araw, at 2 oras ang ginugugol sa hapon para sa pagpapanday, na sinusundan ng iba't ibang aspeto ng paglilinang. Tungkol naman sa Spirit Ascension Platform, hindi na siya nagmamadaling pumunta. Ngayon ang kapasidad ng pagtitiis ng espiritu ng ilan sa kanila ay malapit sa saturation. Ang pinakamahalagang bagay ay itaas muna ang cultivation base. Kailangan niyang itaas ang spirit power niya sa level 30 kanina. Pagkatapos ng pangatlong spirit ring, maaari na niyang simulan ang paggawa ng espiritu. Ang isang matagumpay na espiritual na pagpapanday ay hindi nangangahulugan na natutunan na niya ito. Higit pang pagsasanay at patuloy na pag-iipon ang kailangan upang maging mas mahusay ang mga kasanayan sa espiritual na pagpapanday. Isa na sa ikalimang antas na panday, at ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng ika-4 na antas na panday at isang ikalimang antas na panday ay iyon. Isa ng level 5 blacksmith, kapag tinutulungan ang espiritu ng isang tao sa pagpapanday, hanggat ayos ang identity certificate, dapat bumili ang kabilang partido ng mga bihirang metal, at ang panday mismo ay hindi nagdadala ng mga kahihinatnan ng pagkabigo ng panday. Dito matatagpuan ang ika-5 antas na kalamangan. Pagkatapos ng lahat, ang posibilidad ng pagkabigo ng spirit forging ay napakataas. Kung ang lahat ng mga Panginoon sa pag-forging ng espiritu ay kailangang garantyahan ang rate ng tagumpay, kung gayon walang sino man ang handang makisali sa propesyon ng forging. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Lezengyo na ang mga palsipikado ay talagang makapangyarihan lamang kapag umabot sila sa antas ng 5. Sa oras na iyon, maaari siyang makatanggap ng mga gantimpala para sa pagkumpleto ng mga gawain habang nagsasanay ng espiritual na pagsasanay sa pamamagitan ng mga gawain. Nakita na ito ni Tang Wulan nung siya ay nasa East China Sea Forging Masters Association. Ang gantimpala para sa mga gawaing espiritual na pagpapanday ay 10 beses kaysa kay Chen Forging. Oo, ito ay 10 beses. Kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa Shrek Academy, naisip niya na ang ratio ay hindi magiging mas masahol pa. Ling Forging ay ang batayan ng 2 character battle armor. Naniniwala si Tang Wulan na kahit na sa isang lugar tulad ng Shrek Academy, hindi magkakaroon ng masyadong maraming 2 character battle armor masters. Sa panahong iyon, halos buong panlabas na patio ang magiging kliyente niya. Mag-ipon ng sapat na mga puntos ng kontribusyon upang makabili ng mga espiritual na bagay na sumisira sa selyo, gayon din ng mga bagay na tutulong sa paglilinang, nang sa gayon ay mabuo ang isang banal na bilog, upang mas mabilis kang makapagsanay. Napakahalaga ng order. Sa isang malinaw na plano, mas malinaw na malalaman ni Tang Wulan kung ano ang pinakamahalaga sa kanya sa iba't ibang yugto. Pumili ng mga cadre ng klase ngayon. Hindi pa rin dumarating ang matandang Kai, at si Shen Yi ang namamahala sa lecture. Si Wu Changkong ay nakatayo hindi kalayuan sa podium, malamig na nakatingin sa mga estudyante sa klase. Sa Shrek, ang lakas ay pinakamataas. Ang iyong Xinxing ay hinuhusgahan, kaya ang kolehiyo ay naniniwala na kahit sino ay maaaring gumawa ng isang mahusay na trabaho bilang isang pinuno ng klase. Sa makatuwid, magkakaroon ng isang paligsahan sa pagitan mo sa klase, at sa wakas ang mananalo ay magiging pinuno ng klase. Ang mga mahusay na gumaganap ay huhusgahan ni Teacher Wu kasama ang iba pang mga pinuno ng klase. Sa pangkalahatan, ang mga pinuno ng klase ay kinabibilangan ng isang pinuno ng klase, 2 representante na pinuno, at isang taga-disenyo ng komite sa paggawa. Mga deputy na trabaho. 7 pinuno ng klase. Huwag maliitin ang mga pinuno ng klase. Ang iba't ibang mga pinuno ng klase ay kumakatawan sa lahat ng mga mag-aaral ng parehong uri sa klase. Kasabay nito, magkakaroon ng karagdagang mga puntos ng kontribusyon. Ang pinuno ng squad at deputy squad leader ay kumakatawan sa buong klase. Sila ang mga pinuno ng buong klase, at ang pinuno ng squad ay nakakakuha ng dagdag na isa bawat buwan. Libo-libong mga puntos ng kontribusyon ng mga miyembro, para sa deputy na puntos ng kontribusyon, para sa deputy 600. Disiplina, 500 puntos ng kontribusyon bago ang edad na 25, hanggat maaari kang maging isang brawler, maaari kang direktang magtapos mula sa panlabas na patio at lumahok sa pagtatasa sa loob ng courtyard anumang oras, maging isang battle armor master bago ang edad na 35 taong gulang at maaari kang maging isang mag-aaral na mag-aaral sa labas ng courtyard. Ngayon, ang 7 cadre ng klase ay pipiliin, una sa lahat, iaanunsyo ko muna ang kandidato para sa isa sa miyembro ng komite ng forging, si Tang Wulan.
Para sa appointment na ito, hindi nagulat si Tang Wulan. Tumayo ka at ipaalam sa lahat ng mga estudyante. Sabi ni Shen Yi. Tumayo si Tang Wulan, tumalikod, at hinarap ang lahat ng kanyang mga kaklase. Ang mga batang lalaki at babae, lahat sa pagitan ng edad na 13 at 15, ay tumingin sa kanya na may iba't ibang mga ekspresyon. Halos mababait ang ekspresyon ng mga babae, napakasimple lang ng dahilan, isang salita lang ng gwapo. Si Tang Wulan ay higit sa 13 taong gulang na ngayon, ang kanyang taas ay 1.65 metro ang layo, at siya ay isang ulo lamang na mas maikli kaysa sa isang may sapat na gulang. Malaki ang mata at mahahabang pilak mata, kailangan pa niyang maging maganda para ilarawan siya. Kasama ng matigas na figure na pinanatili ko sa buong taon, at ang maaraw ng ngiti sa aking mukha, madaling magbigay ng magandang impresyon sa mga tao. Ngunit ang mga lalaking estudyante ay hindi lahat ay mabuti, sino ang maaaring ipasok sa Shrek Academy, sino ang hindi mapagmataas. Medyo awkward yung character. Guru. Isang lalaking estudyanteng nakaupo sa likod ang biglang nagtaas ng kamay. Sabihin. Mahinahong sabi ni Shen Yi. Bakit hindi niya kailangang makipagkumpetensya upang maging isang forging committee? Tumayo ang batang ito, wala pang 15 taong gulang, mahirap paniwalaan na magkakaroon siya ng ganoong figure. Ang kanyang taas ay higit sa 1.9 metro, na mas mataas kaysa sa maraming matatanda. Mas matangkad ito, napakalakas ng boses, at matipuno ang katawan. Ngunit ang kakaiba ay napakaliit ng mga mata na hindi nakikita ng mga tao ang mga eyeballs kapag duling. Yang Yan Saya. Tama. Ang dahilan kung bakit hindi kailangang makipagkumpetensya ang forging committee ay dahil, sa bagay na ito, hindi maaaring magkaroon ng karibal si Tang Wulan. Siya ay isang pang-apat na antas ng forging master. Ang mga salita ni Shen Yi ay biglang naging sanhi ng pagkabalisa ng klase. Level 4 Panday. Isang level 4 blacksmith na wala pang 15 taong gulang. Masyadong exaggerated ito. Natigilan din sandali si Yang Yan Saya. Ang dahilan kung bakit siya nagtaas ng pagtutol ay natural dahil magaling siyang magpanday, ngunit hindi siya kasing galing ng isang level 4 forger. Isa siyang third level blacksmith. Sa industriya ng forging, napakabihirang maabot niya ang ganitong antas sa edad na ito. Nagtatakang tumingin siya kay Tang Wulan, at bagamat may kaunting kawalang kasiyahan sa kanyang mga mata, umupo pa rin siya pagkatapos ng lahat. Tumango si Tang Wulan sa kanya, walang ekspresyon. Mayroon bang anumang mga katanungan? Napatingin si Shen Yi sa buong klase. Iba ang tingin ng lahat sa mga mata ni Tang Wulan, ngunit ang hindi nila alam ay may reserbasyon pa rin si Shen Yi tungkol sa antas ng pagpapanday ni Tang Wulan. Pagkatapos ng lahat, si Tang Wulan ay hindi pa nakakakuha ng 5th level na badge, at sa parehong oras, hindi niya talaga ma-exercise ang kanyang espiritu. Ang mga mata na orihinal na nagdududa kay Tang Wulan ay naging mabait. Si Shrek ito. Habang ang lahat ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa, sinusuportahan din nila ang isa't isa. Para sa mga partikular na bihasa sa isang partikular na lugar, karamihan sa mga mag-aaral ay magiging napakabait. Pagkatapos ng lahat, kung gusto ng lahat na maging isang battle armor master sa hinaharap, walang sino man ang makakakumpleto ng battle armor production ng mag-isa. Ang iba ay palaging kailangan para sa tulong. Bilang isang kamag-aral, ang mga puntos ng kagustuhan ay normal. Ang mga mag-aaral na ito mula sa buong mundo ay nakarinig ng ilang mga alamat tungkol sa Shrek Academy mula sa guro, at natural na sila ay magiging mas interesado. Napakalinaw nila kung ano ang kailangan dito, at ang pagpapabuti ng sarili ang pinakamahalagang bagay. Hindi ba nakapasok ang espiritu ng tao sa Shrek Academy? Nang makitang walang tumutol, ngumiti si Shen Yi at sinabing, "Okay, it's so decided." Lahat ng iba pang posisyon ay kailangang makipagkumpetensya. Mamaya, sisimulan muna natin ang kompetisyon sa pagitan ng squad leader at ng deputy squad leader. Dadalhin kita sa big performance martial arts field. Doon. What you are about to engage in is a leader. Hanggat ang huling tao ay magiging santukan. Hanggat ikaw ay matatag na pinuno. Ay ang squad leader ang pangalawa sa huli at pangatlo ay ang mga deputy squad leaders na gusto kong ipaalala sa lahat. Siyempre, hindi mahalaga kung ayaw mong makipagkumpetensya para sa posisyon na ito. Ang mga benepisyo ng pinuno ng squad ay hindi masyadong malaki, at kailangan mong pasanin ang maraming mga obligasyon. Mas tama lang na magsalita. Dapat mong malaman ng lahat na ang Shrek Academy, at kahit na ang pinakamataas na autoridad ng Shrek City, ay ang Academy Poseidon Pavilion. Halos lahat ng mga pinuno ng Squad de Poseidon ay naglingkod bilang mga pinuno ng Poseidon Squad. Ang mga pinuno ay 6 lamang sa kolehiyo. Mayroon lamang 6 na klase sa bawat baitang, at mayroon lamang 6 na monitor sa kabuuan. Hindi ba mahalaga? Anong direktang pananabik? Nakatayo pa rin si Tang Wulan na nakaharap sa kanyang mga kaklase sa sandaling ito. Malinaw niyang nakikita na pagkatapos marinig ang mga salita ni Shen Yi, halos lahat ng mga mata ay nagliwanag na parang ningas. Totoo rin ito sa kanyang sarili. Walang gustong mauna, lalo na sa Shrek Academy. Maging matagumpay man ito o hindi, laging pagsikapan ito. Well, bibigyan kita ng quarter of an hour para maghanda. Siyempre, pwede ka ring bumuo ng clicks, and everything is up to you. We only look at the results. Bumuo ng 1 gang sa 1 quarter ng 1 oras.
Nang kumilos si Tang Wulan sa kanyang puso, naunawaan niya ang ibig sabihin ni Teacher Shen Yi. Ito ay hindi lamang isang pagsubok ng kanilang personal na lakas. May kabuuang 101 mag-aaral sa klase, at ang pagnanais na tumayo mula sa karamihan at maging huling monitor ay higit pa sa pag-asa sa lakas. Para ma-admit sa Shrek Academy, walang mahihinang tao dito. Bilang karagdagan sa lakas, ang karunungan ay gaganap ng isang mas mahalagang papel. Tahimik na umupo si Tang Wulan, at pinigilan si XCXC na gustong makipag-usap sa kanya gamit ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa unahan at sinabi sa boses na tanging ang mga kaibigan niya sa paligid niya ang nakakarinig, XCXC, Xiaoyan, pumunta ka at tumulong sa isa't isa. Faction. Understand. May malinaw na ngiti sa magandang mukha ni Xu Xiaoyan, nakatulala lang si XCXC, at bahagyang gumalaw ang mga sulok ng kanyang bibig. Hindi pinahintulutan ni Tang Wulan si Guyu na gawin din iyon dahil kilala niya ng husto ang karakter ni Guyu. Napaka-arrogant ni Guyu sa kanyang mga buto, at hindi niya magawang magkusa na mag-organisa ng mga gang. Ang dahilan ng hindi pagiging grupo ng apat ay napakasimple. Nakaupo silang apat, tapos malinaw na indikasyon na iisa ang apat, plus kaka-forging committee member pa lang siya, at very eye-catching. Madaling atakihin ng mga grupo. Kung nais mong makakuha ng sapat na magandang resulta sa susunod na kaguluhan, dapat mo munang i-downplay ang iyong sarili sa paningin ng lahat. Mabilis na naging masigla ang klase, halos lahat ay nagsimulang makipag-usap sa mga tao sa kanilang paligid, naghahanap ng makakasama. Tatlo lang ang pinuno ng squad at deputy squad leaders, kaya natural na hindi magiging malaki ang hanay ng mga gang at gang. Kung ang maliit na koponan ay malaki, ang bilang na ito ay hindi sapat. Ang mga estudyante, na hindi pa pamilyar, ay mabilis na naging masigasig. Pwede ba kitang samahan? I don't want to be a squad leader or something, but I'm so afraid of pain. I'm a control system war spirit master, I can assist you, and then I don't want the squad leader. When only our team left, I just quit actively, okay. Si Xu Xiaoyan ay maganda na, at pagkatapos ay naglagay ng nakakaawang tingin, siya ay ganap na walang talo sa edad na ito. Hindi nagtagal, sumali siya sa isang medyo malaking team. Pansamantalang nabuo ang maliit na pangkat na ito at mayroon siyang kasing dami ng 5 tao. Habang hindi pinapansin ng kanyang mga kasama, binigyan niya si Tang Wulan ng isang matagumpay na tingin. Sa kabilang banda, maayos din ang takbo ni XCXC. Ang mga agile attack type spirit masters ay napakalakas na sa kaguluhan. Direkta niyang hinayla ang 2 agile attack type spirit masters ng parehong uri para bumuo ng isang maliit na grupo ng 3. Binigyan din niya ng pangalan ang kanyang sariling grupo, na tinawag na Jianlik. Hello, level 4 blacksmith ka ba talaga? Habang si Tang Wulan ay malamig na nanunood, si Yang Nyansaya, na nagtanong sa kanya noon, ay lumapit sa kanya. Well, oo. Kinuha ni Tang Wulan ang kanyang pang-4 na antas na blacksmith badge at ipinakita ito sa kabilang partido. Walang alinlangan, ang malaking tao na ito ay isang panday din. Mga palsipikado sa parehong klase, tiyak na magkakaroon ng maraming intersection sa hinaharap, kaya napakagalang ni Tang Wulan sa kanya. Kung gayon, bumuo tayo ng isang team. Ako ay isang power type na War Spirit Master, isang Martial Soul, at isang Dark Golden Bear. Si Yang Nyansaya ay nagpakita ng napakasigla. Maitim na oso. Nang marinig ito ni Wan, hindi mapigilan ni Tang Wulan na magulat. Ano ang Dark Golden Bear? Ang sangay ng Dark Golden Terror Claw. Wala pang Soul Master ang nagtataglay ng Dark Golden Terrifying Claw Bear Martial Arts Soul, maaaring dahil ang martial arts soul na ito ay masyadong nangingibabaw, ang katawan ng tao ay tila hindi kayang tiisin. Ang Dark Golden Bear ay kilala bilang ang pinakamalakas na Bear Spirit Beast, at mayroon itong halos lahat ng katangian ng Dark Golden Directlaw Bear maliban sa pares ng Directlaws. Super strong ang power at defense. Talagang ito ang pinakamahusay na kalasag ng karne. Bagamat si Tang Wulan mismo ay maaari ding magsilbi bilang Spirit War Master ng Assault System, kung ang gayong Super Shield ay idadagdag sa harapan, ang kanyang survivability ay walang alinlangan na tataas ng husto. Sa sandaling ito, tumango siya ng walang pag-aalinlangan, okay. Welcome to join. Ang pangalan ko ay Tang Wulan, ito ang kasama kong Guyu. Isa akong Control Type War Spirit Master. Si Guyu ay mahusay sa pangmatagalang pag-atake, tulong, at control. Siya ay isang Elemental Soul Master. Hello. Inabot ni Yang Nyansaya si Guyu, ngunit tumango lang si Guyu sa kanya. Maliban kay Tang Wulan, hindi niya hinayaang hawakan ng iba ang kanyang katawan. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, si Guyu ang karakter na ito, huwag mong pakialaman si Yang Nyansaya. Ngumiti si Yang Nyansaya at hinawakan ang kanyang ulo, ayos lang, okay lang. Siya nga pala, ilang taon ka na? Nakakamangha maging level 4 forger sa murang edad. May pagkakataon tayong matuto sa isa't isa para sa pagpapanday. Walang problema. 13 years old na ako, ikaw naman. Ako ay 14 na taong gulang. Sabi ni Yang Nyansaya. Medyo nagulat ang mga ekspresyon ng dalawa.
Si Yang Yansaya ay natural na dahil sa maliit na sukat ni Tang Wulan, at si Tang Wulan ay dahil sa malaking sukat ng lalaking ito, ngunit siya ay 14 na taong gulang lamang. Ito ay talagang isang kakaibang bagay. Maganda din yung combination nating tatlo. Paano natin gagawin mamaya? Hindi ako marunong mag-arrange ng tactics, magaling ka ba? Agresibong tanong niyang Nyanzia. Ang lahat ay kakapasok pa lamang sa Shrek Academy, at hindi sila sapat na pamilyar sa isa't isa. Ang kaguluhang ito na tumutukoy sa pinuno ng squad ay talagang magandang pagkakataon para ipakita nila ang kanilang lakas. Kung mas malakas ang ipinakitang lakas, mas madaling mabibigyang pansin ito ng kolehiyo, at mas mataas ang prestihiyo sa mga kaklase. Halos lahat ay sabik na subukan. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, simple lang. Hindi ka ba Dark Golden Bear Martial Spirit? Ang Dark Golden Bear ay pinakamagaling sa depensa at lakas. Kailangan mo lang gawin ang 2 puntos na ito, at ang iba ay natitira sa akin at kay Guyu. Ako. Halika upang pamahalaan ang kontrol. Hihilahin ko ang mga tao sa harap mo, at natural na magagawa mong lutisin ang kalaban. Guyu ang may pananagutan sa pag-atake mula sa malayo. Si Tang Wulan ay nasiyahan pa rin sa kombinasyon ni Yang Yansaya. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa lakas ni Yang Yansaya. Ang pagiging makapasok sa Shrek Academy ay isa ng napakagandang patunay. Ang mga tao ay dapat na hindi bababa sa 3 singsing, tama. Kakaunti lang ang pumapasok sa akademya sa ikalawang ring tulad ko. Sa pag-iisip nito, isang figure ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Hindi ba't ang red-haired fallen angel na iyon ay 2 singsing din? At tulad niya, sila ay 2 purple spirit ring. Ang Lezengyo ay 3 purple spirit ring. Tila ito ay isang sagradong anghel o isang nahulog na anghel, sa mga tuntunin ng pisikal na lakas at espiritual na kapangyarihan, sila ay sapat na upang suportahan sila upang makumplito ang kanilang pag-akyat. Hindi nagtagal ay dumating ang 1/4 ng 1 oras. Sa pamumuno ni Shen Yi at Wu Changkong, lahat ng 101 estudyante mula sa unang baitang klase ay lumabas ng silid-aralan. Maglakad sa kahabaan ng koridor hanggang sa kailaliman ng pangunahing gusali ng pagtuturo. Ang gusali ng pagtuturo ay talagang napakalaki, at natatakot ako na aabutin ng ilang taon upang malaman ang lahat dito. Dinala sila sa isang maluwang na rotonda. Pero ang nakakapagtaka ay medyo masikip ang kabuuang lugar ng rotonda na ito kumpara sa mahigit 100 sa kanila, hindi man lang sapat para gawin nila ito. Pagkalipas ng ilang sandali, papasok ka sa isang ilusyon na espasyo. Naniniwala akong lahat ay pumasok sa platform ng pag-akyat, katulad niyan. Ngayon ang lahat ay umaatres sa kabila ng puting bilog sa lupa. Ayon sa kanyang sinabi, lahat ng mga estudyante sa Class 1 Nanogram Grade 1 ay umatras at umalis sa gitna ng rotonda. Tumabi si Shen Yi sa dingding, at hindi niya alam kung paano niya ito pinaandar. Lumiwanag ang pattern sa dingding na tila isang magic circle na ginagabayan ng kaluluwa. Pagkatapos, nabasag ang lupa, at sunod-sunod na lumabas ang mga bowl ang hugis itlog. At pagkatapos ay nahati. Ang bawat elliptical sphere ay may taas na 2 metro at 5 metro at may diameter na halos 1 metro 2 kilometro ang layo. Pagkatapos hatiin, may sabungan sa loob. Mukhang kakaiba. Ang bawat tao ay maaaring pumili ng isa na mauupuan. Lilito ka sa isang kagubatan mamaya. Limitado ang kagubatan, at madali mong makikita ang ibang tao. Ang mga gustong makipagtulungan sa isa't isa ay maupo sa simulation cabin na malapit sa isa't isa. Mayroon kang 3. Ito ay tumatagal ng ilang minuto upang makumplito ang lahat ng ito. Pagkatapos makapasok sa simulation cabin, ikabit ang iyong seatbelt. Masyadong advanced. Lihim na hinangaan ni Tang Wulan ang kanyang puso, ang lugar na ito ay malinaw na parang isang espiritual na platform ng pag-akyat. Kasabay ng uri ng lugar na mayroon sila noong entrance exam. Ang background ni Shrek ay talagang pambihira. Natatakot ako na hindi na kailangang pumunta sa platform ng pag-akyat sa akademya, sapat na upang masiyahan ang lahat ng mga mapagkukunan sa pag-aaral. Mabilis na pumili sina Tang Wulan, Guyu, at Yang Yansaya ng 3 malapit na simulation cabin na mauupuan. Sa sandaling isuot nila ang kanilang mga seatbelt, natural na sumara ang itaas na flap, at biglang nagdilim ang kanilang mga mata. Pagkaraan ng maikling panahon, lumiwanag ang kaunting liwanag ng bituin sa loob, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na parang nasa kalangitan sa gabi. Sakop ng malambot na pagbabago-bago ng enerhiya, ang hugis itlog na simulator ay tila nagsimulang umikot. Isang pakiramdam ng vertigo ang lumitaw. Nang magsimulang magulo ang kamalayan at lumitaw ang pagduduwal, biglang nablangko ang utak. Sa pakiramdam ng pagiging down to earth, hindi man lang ganap na nagising si Tang Wulan. Ang unang aksyon ay ang maglupusay. Maaaring mabawasan ng squatang ang lugar kung saan inaatake ang isa, at kasabay nito, ang kapangyarihan ng espiritu sa katawan ay tumatakbo, at ang dugo ay pinasigla. Nabawi ang sarili sa unang pagkakataon. Naging malinaw ang linya ng paningin. Oo naman, ito ay nasa isang masukal na kagubatan. Kahit papaano mula sa kung saan siya nahulog, walang ibang lumitaw sa paligid niya. Ang mga halaman ay masyadong siksik at mahirap makita sa malayo. Pagpasok sa kagubatan, naramdaman ni Tang Wulan na parang isda sa tubig.
Sa ilalim ng kapaligirang ito, bilang isang master ng kaluluwa ng halaman, natural siyang nagkaroon ng isang tiyak na epekto ng pagtaas. Mabilis siyang sumilip sa gilid ng isang malaking puno at tumingkayad sa gitna ng mga palumpong, habang kumikislap ang lilang liwanag sa kanyang mga mata. Tang Wulan, Gu Yu, nasaan ka? Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang biglang tumunog malapit sa kaliwa. Saglit na natigilan si Tang Wulan, pagkatapos ay hindi maiwasang maging kakaiba ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang lalaking ito. Malinaw na kay Yang Yansaya ang boses na iyon. End of this chapter. Please like and share.